Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan nga o aking iniibig na mga kapatid, sa matinding kalungkutan, sa matinding pagsubok sa buhay ng mga tao, hinahanap nila ang kaligayahan sa buhay. Pinipilit nilang bumangon o aking iniibig na mga kapatid kung papaano mapagtagumpayan ang isang kalagayang naroon ng kabigatan ng kalooban. Ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan o aking iniibig na mga kapatid? Wala sa material na bagay naroon ang kaligayahan. Ang kaligayahan ay nag-uugat doon sa buhay pang-espiritual na siyang itinuturo sa inyo ng kabatlayaan. Bakit espiritual o aking iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang kaligayahan nang gagaling sa kaitaasan ay nagbibigay ng kapayapaan at nagbibigay ng pag-asa o aking iniibig na mga kapatid. Subalit, paano ito matatamo na isang mag-aaral sa loob ng patron ng diwa o aking iniibig ng mga kapatid? Hanapin ninyo ang daan patungo sa dakilang Ama. O aking iniibig na mga kapatid, sa lipunan kung saan naghahari ang materialismo, madaling hanapin ng tao ang kaligayahang ninanais ng kanilang mga puso. Nasa harapan naman ang kaligayahan na kanilang hinahanap o aking iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang kaligayahan ito ay nagbibigay kasiyahan ng isang laman. Subalit, ay tinuturo sa inyo ng mga kabatlayaan o aking iniibig ng mga kapatid, ang kaligayahang nag-aantay ng kabiyayaang nagmumula sa kaitaasan. O aking iniibig na mga kapatid, madaling bigkasin ng inyong mga labi na ako ay masaya, na ako ay maligaya. Subalit sa kabila o aking iniibig na mga kapatid, naghaharang kalungkutan sa inyong mga puso. Sapagkat katotohanan nga hindi matanggap ng tao na masaktan ang kanyang damdamin. Hindi matanggap ng tao na magpasansa ng krus o aking iniibig na mga kapatid. Katulad ng mga babaeng tumatangi sa likuran ng dakilang Panginoon. Ano ang wika sa kanila ng dakilang Panginoon? Huwag niyo akong tangisan. Tangisan ninyo yung mga sarili sapagkat marami pang kahirapan ang darating sa inyong mga buhay. Kung kaya nga sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diway, pinapagaan ng mga kabatlayan ang inyong mga kalooban. Pinapagaan ng kabatlayan ang inyong mga buong kaakuan upang sa ganon, anumang ang dumating sa inyong mga kalagayan, huwag gawin pasangkrus sa inyong mga balikat sapagkat dapat nararapat lamang nangyari upang sa ganon, ang isang ako ay matuto at matuto kung paano sa mamumuhay sa kapatagang lupa. O aking mga iniibig na mga kapatid, maraming tao ang nagtangkilik ng kayamanan na material. Marami din namang taong pumanaw naroon ang kalungkutan. Bakit aking iniibig na mga kapatid?
hindi maiwanan at hindi maiwanan ang kayamanang naimpok sa kapatagang lupa. Kung kaya nga sa inyo, kayo na malao na nag-aaral sa loob ng paturang diway, magnilay-nilay kayo sa inyong mga sariling kakuan. At suriin ninyo yung mga sariling kakuan kung anong uri ng kayamanan ang dapat tamuhin ng isang espiritista na nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ano ang wikas santong kasulatan? Kung kakunti man ang iyong kayamanan tinangkilik, pagyamanin ninyo yung mga sariling kakuan sa mga mabubuting gawa. Nariyan niyo makikita ang tunay na kaligayahan na handog sa inyo ng dakilang Ama. Isang kalagayan sa buhay kung saan naroon ang katiwasayan ng isang kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat yan ang minimiti ng tao sa kasalukuyan, sapagkat marami na ang dumadating sa inyong mga kalagayan na kailanman hindi makapagbibigay kasiyahan sa inyong mga puso, sapagkat hindi nga matanggap ng isang ako nang nangyayari sa kanyang buhay ay gagawin ng pasangkrus sa kanyang kalagayan. Naroon ang panunumbat sa kaitaasan, naroon ang pagtutol ng kanyang sarili sa kaitaasan, sapagkat ang wika niya, ako naman inanampalataya, ako naman umiibig sa aking kapwa, ako naman ay nagdalasal na nanalangin. Subalit o aking nga iniibig na mga kapatid, hindi sinusukat ng kaitaasan ang panlabas ninyong gawa, sinusukat ng kaitaasan kung gaano kalinis ang inyong mga puso. O aking mga iniibig na mga kapatid, magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Magpasalamat kayo kung ano man ang dumating sa inyong mga kalagayan. Magpasalamat kayo kung kayo man ay nahuhulog sa maraming tiisin sa buhay. Kung paano winigas sa santong kasulatan, ang tuksoan niya ang nagpapalawak ng inyong mga kaisipan. Ang tuksoan niya ang nagpapatingkad ng iyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Ang tuksoan niya ay nakapagpapalinis ng karumihan ng isang kaluluwa upang sa ganon makilala ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit nagtitiis ang tao, o aking nainibig na mga kapatid? Upang malinis nga ang kanyang kaluluwa sa napakaraming pagkakautang ng ginagawa habang sila'y nakikitulad sa mundong ibabaw, at sa pamagitan ng mga mabubuting gawa, o aking mga inibig na mga kapatid, natatakpan ang pagkakasala at ang pagkakautang ng tao sa kapatagang lupa. Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, suriin ang iyong mga sariling kakuan. Kung kayo nga ay natunay na kaligayahan nagmumula sa kaitaasan. Suriin ang iyong mga sariling ako. Kung kayo nga ay natunay na kapayapaang nagmumula sa kaitaasan. Nagiging payapa naman ang tao kung meron siyang hinahawakang material na bagay sa kanyang palad. Ito ngayon, ang bahagi ng iyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, na ang bawat tinawagan na makapasok sa bakuran ng dakilang Ama, taglay niya ang biyaya na nagmumula sa kaitaasan, at ito ay kanyang panghawakan ng mahigpit o aking mga inibig na mga kapatid, upang sa ganon hindi mawala sa kanyang mga palad. Maraming bagay kayo na dapat inyong pag-ingatan sa inyong mga sariling kakuan, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang buhay na taglay ninyo hanggang sa kasalukuyan o aking mga iniibig na mga kapatid. Magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat nariyan kayo
na tumutupad pa rin ang iyong mga tungkulin sa loob ng patron ng diwa. Nariyan kayo lagi nakikinig sa mga kabatayan. Nariyan kayo na laging gumaganap ng iyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa o aking may iniibig na mga kapatid. At nawa, ang tunay na kaligayahan na inyong tinatama sa kasalukuyan, nawa hindi kaligayahang nagmumula sa sanglibutan, kundi ang kaligayahan na nagmumula sa kaitasan, sapagkat ang tunay na kaligayahan ay itinatanggi na ang kanyang sarili, sapagkat iniisip niya ang kanyang kapwa kung paano inisip ng dakilang Panginoon. Nung kanyang kapanahunan, anong higa niya? Ingatan mo ang nagkakatiwala mo sa akin, dakilang Ama. Huwag silang mawala sa inyong paningin at huwag maligaw muli ang kanilang mga landas. Ang ating karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Sa awit 4, 7-8. Ito po yung sinasabi sa sulat ng mga awit sa chapter 4 verse 7 hanggang 8. Sabi dito, ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso, namigit kaysa kanilang tinatangkilik ng kanilang butil, at kanilang alak ay nagsidami. Kaya pa akong bihiga at gayon din matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, tinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga sitas na yan, at piliin ninyo kung alin ang nakapagbibigay sa inyo ng katiwasayan at kapayapaan ng inyong mga apo. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Nawayan siyang maghari at managana sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Mula ngayon pagpakailanman, paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin ang biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan, ang siyang inihandog sa latat bautisa, sa pangalan ng Panginoong Kristo ngayon at magpakailanman. Ang pagbati ng kaitaasan, hindi na makabatlayaan, ay nihandog sa latat bautisa sa aking mga inibig sa mga oras nito. Katotohanan ng nagaganap, ang dakilang Diyos sa natatanaw ng kalangitan ng bawat isa sa aking mga inibig na mag-aaral. Minsan pa'y nasilayan ng kabatlayaan sa mga oras nito. Ang pasasalamat ng kaitaasan ay tinabuot sa lahat at bawat isa sa aking mga inibig, sapagkat tunay nga ng araw na tinapakalaga na kung saan buhat pa ng dakong unay pinaunawa sa bawat isa sa aking mga inibig ng mahalagang piging ng dakilang Panginoon ay kanyang ipinag-anyaya sa lahat at bawat isang mga tao sa kanilang kalagayan. Subalit kakaunti nga nagbigay at nagpaunlak ng kanyang paanyaya buhat pa ng dakong una. Kaya nga tanong matatawag sa bawat isa sa mga sandaling ito, kayo ay mapapala, sapagkat pinagkalooban ninyo ng oras at panahon upang makadalo sa piging na mahalaga ng dakilang Panginoon, na kanya lagi inihanda sa bawat isa sa pinsasapit ng banal na gawain katulad ng ito. Kaya nga, kayo ay magpuri sa kanyang dakilang pangalan at magpasalamat sa maraming bagay, sapagkat taglay ng bawat isa sa aking mga inibig ang kanyang lakas at buhay na pinahiram sa bawat isa ng dakilang Ama. Salamat sa bawat isa.
Hari nawa na hindi nga kayo kakitaan ng kapaguran. Habang taglay ninyo ang inyong mga lakas, ay inyong ihahandog sa ating sasapi ang napakahalagang piging ng dakilang Panginoon. Kayo magalak sa inyong mga puso, sapagkat inyong natutupad ang panyaya ng dakilang Diyos, na kung saan inyong matatagpuan ang katuparan ng kanyang winika. Hali kayong nabibigatan at ng mga napapagal na lubha, at aking pagaganin ang inyong madaladalahan, at aking papagpapahingahin ang inyong mga kaluluwa. Kaya nga't sino man sa inyo, mga iniibig, marahil ay hindi ninyo may tatatwa na kayo man din ay nakakadama ng kapayapaan sa inyong mga kaluluwa. Tunay nga, sapagkat kayo ang katuparan kanyang winika, na kayo ay hinanap at hinili sa bunton ng karamihan. Kakaunti nga nagpaunlak sa kanyang panyaya na kung saan ay dito natutupad lagi na ang kanyang salita. Nahanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng kanyang katwiran at lahat ng bagay ay magiging karagdagan. Hindi ba't ito ang karapat-dapat sambitin ng inyong mga labi? Sa tuwina sapagkat nasa inyo lagi ng karagdagan. Karagdagan buhay at lakas. Karagdagan na ang bawat isa ay naririto na malakas. At hindi katulad ng karamihan na nasa balig ng karamdaman. Subalit kayo na kung saan minsan pa'y pinaririnig ng kaitaasan sa pamamagitan ng kabatlayaan, kung paano niyo ihakbang ng tumpak ang inyong mapanyapat patungo sa tunay na katagumpay. Inyo narinig ang pahayag na naunang batlay ng paanyaya ng dakilang Panginoon ay laging sumasa inyo lagi. Na kung saan ay hayag sa inyong kaalaman, sa inyong pandamat, sa inyong pananaw at paningin, na lahat ng bagay ay natutupad at nagaganap sa buong daigdig. Ang tunay na kapighatian at kalungkutan ng tao sa kanilang makalagayan. Subalit, ganun pa man, mga iniibig, natutupad pa rin sa bawat isang kanyang winika na kailanman na hindi kayo papabayaan, kailanman na hindi kayo papagkukulangan. Magpasalamat lagi na ito ang hinahanap na banidig ng dakilang Diyos sa bibig ng bawat isa na anumang bagay na sumapit sa inyong mga kalagayan ay karapat-dapat lamang pasalamatan sapagkat tunay nga ng lahat ng yan ay pansamantala lamang. Kaya nga't huwag nawang mapagod ang bawat isa sa pagdalo lagi na sa piging ng dakilang Panginoon upang may pagkaloob ang karagdagang lakas ng bawat isa. Kung sumapit man sa inyong iba't ibang uri ng hindi mabuting kalagayan ng inyong pamayanan, ang bawat isa ay mananatili ang katatagan sapagkat kayo ay hindi pinababayaan ng dakilang Panginoon. Huwag kayong mapagod, mga iniibig. Huwag kayong hihinto, huwag kayong titigil ng pagdalo sa mga piging nagkatulad ngayon, sapagkat dito nahayag ang sinasabi, ang magtanim ng kaunti ay aani ng kaunti, ang magtanim ng marami ay mag-aani ng marami. Sapagkat sa inyong pagtitiis, lagi na mga inibig ay kailin tulad ito ng pagtatanim sa bukirin ng dakilang Panginoon. Ang mga bukid na binabanggit sa kasulatan ay walang iba kundi kayo. Ano nga ba ang karapat-dapat ninyong itatanim sa bukid ng Diyos? Upang pagdating ng takdang kapanahon ay mag-aani kayo ng tunay na kaligayahan. Na hindi may bibigay kailanman ng sanglibutang ito, na siyang hinahangad ng karamihan sa mga tao na tatakpan pa ng maling kaalaman sapagkat sila ay tumatahak ayon sa kanilang kagustuhan. Subalit kayo na nagtatamo ng kalungkutan, ano nga binabanggit ng dakilang Panginoon? Kunin ninyong halimbawa ang kanyang ginawa. Sapagkat hindi siya naparito upang gampanan ng kanyang nais, kundi gagampanan niya ang kanyang kalooban ng dakilang Ama. Gayon din ang ipinababatid sa bawat isa, na kayo man ay sinugo sa kapatagan ng lupang ito, na hindi ninyo gagawin at susundin ayon sa inyong kalooban, kundi kalooban ng dakilang Diyos, nawang siyang magawa at magampanan ng bawat isa.
Kaya nga mga iniibig na mag-aaral, huwag kayong mapagod at magsawa. Kung paano nyo natatanaw at babalitaan na nagaganap sa buong sanglibutan, sa iba't ibang bansa, na kung saan naroon ang iba't ibang uri ng kalungkutan ng tao, nasa sa inyong karapatan at kalayaan upang ipagkaloob sa kanila ang inyong matimyas na panalangin na sana'y madama nila ang tunay din na kapayapaan tulad ng kapayapaan inyong nadarama buhat noon at magpahanggang ngayon. Mag-aral kayong mainam, saliksikin ninyo ang kasulatan upang sa ganon ay matahak ninyo ang tamang landas na tinahak ng dakilang Panginoon, gayon din ang tinahak na maraming mananampalataya na kumapit sa puno ng ubas. Tunay ang sinasabi sa kasulatan, walang sino man tinawag sa silong ng langit na naglilingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon na hindi dumanas ng iba't ibang uri ng kasakitan sa buhay. Subalit sila nagtagumpay ng dahil sa hindi sila humiwalay sa tunay na pananalig at pananampalataya sa pangalan ng dakilang Panginoon. Kaya hindi nang hinahangad ng kaitaas sa bawat isa sa aking mga inibig na kayo ay magpatuloy na magpakalakas sa inyong pananalig at pananampalataya. Kayo ay maghasik na mabubuting mga binhi sa lupain na pinagkatiwala sa inyong ng dakilang Panginoon. Ang lahat ng kasakitan at pagluwa ng bawat isa darating ng tagdang kapanahunan ng lahat ng yan ay papawiin ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang pangako na sa pagdating ng tagdang kapanahunan, ang lahat ng pagluwa ay kanyang papahiling pagsapit ninyo sa tunay ninyong katagumpayan. Kaya nga, huwag kayong mapagod at magsawa sa inyong pagdalo lagi na sa piging ng dakilang Panginoon upang marinig ninyo lagi na ang pag-ibig at pagmamahal ng dakilang Diyos. Bago ako magpaalam, ay handog ko sa bawat isa ang habilin at paalala ng dakilang Panginoon na nasusulat, buksan ang banal na aklat sa sulat ng Gawa. Gawa 6 hanggang 10, inyong ibasa at naway madama ng aking mga inibig ang tunay na kahulugan ng titik sa banal na kasulatan. Ito po yung sulat sa Aklat ng Manggagawa sa chapter 6, verse 6 hanggang 10. Sabi dito, na siyang iniharap nila sa mga apostol at nang sila'y makapanalangin, ay pinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. At nagsikalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. At si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Dadapwat nagsitindig ang ilan at nangasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at ng taga-Asya na nakipagtalo kay Esteban, at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang pinangungusa. Punto. Salamat. Naway unti-unti ninyong pag-aralan ang lahat ng inyong naririnig na pahayag ng kabatlayan sapagkat ito ang magtuturo kung paano ang tumpak ninyong paglakad sa tunay na landas na nilakaran ng dakilang Panginoon. Maghari sa bawat isang tunay na pagmamahalan, kaamuan, kababanglo, pag-ibigan ng tulad sa tunay na magkakapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Ito lamang aking bahagi muli, ang kapayapaan ay aking iniwan. Ako niyang kapatid sa Espiritu sa isang pag-aral, Arkanghel Miguel. Paalam. Sumayin niyo ang kapayapaan at ang pag-ibig.
ang inihandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid. Mula ngayon at magpakailanpaman, ang bahagi ng kaitaasan ay patuloy na ibinibigay para sa aking mga minamahal. Na kung kayo ay tunay ngang paparito, ang bawat isa sa inyo ay patuloy na nagtatanong sa pag-aaral. Ang bawat isa sa inyo ay patuloy na naghahandog ng kanyang sarili upang kayo din naman ay tunay na makapagbigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang ang pag-aaral ay maging inyong mga sandata sa harapan ng dakilang Panginoon na magbabahagi sa bawat isa sa inyo ng panibagong kalakasan, ng panibagong karunungan. Ano nga ba ang bahaging inihahandog ng kaitaasan? Ano nga ba ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay ng kaitaasan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Ano nga ba ang sa inyo'y binibigay upang kayo ay tunay na maging isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon? Sapagkat narito kayo nagsisipagtipon-tipon upang ang kanyang bahagi ay inyong maalaman. Narito kayo upang ang bawat kaalamang iyan ay tunay ngang magkaroon sa bawat isa sa inyo ng panibagong bunga sa inyong mga pagkatao. At sa pamagitan nga nito, binibigyan kayo ng panibagong pagkakataon upang ang bahagi rin naman ng kaitaasan ay magkaroon ng kabuuan, upang kayo ay tunay ngang ang inyong mga sarili ay maging isang banal sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat malibang makita ng bawat isa sa inyo ang kabanalan na inihahandog ng kaitaasan, ang bawat isa ay patuloy na mananatiling mag-aral. Marami ngang matatalino sa sanglibutang ito na nagbigay ng buhay upang ang bawat isa ay tunay ngang makakita ng para sa Panginoon. Ngunit ano nga ba ang sa inyo'y patuloy na pinapaalala? Bumalik nga kayo sa inyong unang pananampalataya. Bumalik nga kayo sa pananampalatayang ibinibahagi ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang sa inyo'y itinuturo aking mga iniibig na mga kapatid? Hindi lamang sa bawat inyong mga salita, hindi lamang sa bawat inyong mga gawa, bagkus aanhin ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y makabuo sa inyong mga pagkatao ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang tutukuyin ang bawat mahalagang bahagi sa buhay na ito, bagkus ang bawat pag-aaral ay tunay nyo ngang gagawing isang sandata, tunay nyo ngang gagawing isang hantungan upang kayo ay makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa pamagitan nga nito, mga minamahal ko, binibigyan nga kayo ng pagkakataon sa buhay na ito na matuklasan ang bahagi ng kaitaasan na makapagbibigay sa bawat isa sa inyo ng karunungang walang hanggan, na makapagbibigay sa bawat isa sa inyo ng isang kapayapaan na kailanman ay hindi nyo makikita sa buhay na ito bagkus sa paaralan lamang ng dakilang Panginoon. Ito ang buhay na sa inyo'y pinagkakaloob, ang panibagong buhay na inilalakad ng dakilang Panginoon upang makita ng bawat isa sa inyo ano nga ang muli ninyong bubuklatin at titignan sa inyong mga sarili upang kayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ay hindi lamang sa inyong mga nakikita. Ang karunungan ay hindi lamang sa bawat nalalaman ninyo sa sanglibutang ito, bagkus ang inyong mga pagnanasa ay tunay nyo ngang gawing isang sandata upang ang karunungan ng sa kaitaasan ang inyong makita at maihandog ninyo sa inyong mga pagkatao. Upang ang bawat pagkatanim ng mga karunungang iyan ay tunay ngang magsisilbing isang bahagi sa inyong buhay na magkakaroon ng kapanatilihan sa inyong mga pagkatao upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makatugon sa kanyang mga salita. Tunay na inyong makita sa inyong mga sarili na kayo ay lumalakad sa likod ng dakilang Panginoon. Sapagkat narito inihandog ninyo ang bawat sandali ng inyong mga buhay. Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay tunay na lumalakad, hindi lamang sa mga sandaling ito,
bagkus sa buhay at patuloy ninyong ipinagkakaloob sa sanglibutang ito, sapagkat ang bawat inyong nakikita ay patuloy na panandalian lamang. Ang bawat inyong nasisilayan sa buhay na ito ay tunay nga mawawala, at ano ang sa inyo'y maiiwan? Ang bawat aral ng dakilang Panginoon, ang kanyang liwanag na nagbibigay kapayapaan, ang bawat isa sa inyo na patuloy na naghahanap ng kanyang karunungan ay tunay ngang kinakailangan ang pagbabahagi ng isang kabanalan upang kayo ay tunay ngang makabalik sa kanyang sinapupunan. Aking mga iniibig na mga kapatid, bakit nga ba kayo naparito sa sanglibutang ito? Ano ang inyong layunin? Ano ang inyong binubuo sa inyong mga pagkatao? Ano ang lagi ninyong naaalala at pinaalala sa inyong mga pagkatao? Ano ang inyong ninanasa sa buhay na ito na inyong makamtan? Sapagkat nariyan ang isang sanglibutan kailanman ay hindi nawala. Patuloy nga ninyong nakikita at patuloy kayong lumalakad sa buhay na ito. Ngunit ang bahagi ng pagkakataon ay binibigay sa inyo ng kaitaasan ay tunay ng ilan lamang ang sa inyo'y makatatagpo. Ngunit ano nga ba ang bahagi ng kaitaasan? Ang kanyang pag-ibig kailanman ay walang maiiwan. Ang kanyang salita kailanman ay walang pasisinungalingan, bagkus ang kanyang pag-ibig ay patuloy na nagbibigay at naghahandog sa bawat isa sa inyo upang kailanman hindi masayang ang bawat inyong pagbabahagi at ang buhay na ito na inalaan ninyo sa sanglibutang ito. Mga minamahal ko, alalahanin nga ninyo sa inyong mga sarili kung ano nga ba ang sa inyo'y tinutukoy, kung ano nga ba ang sa inyo'y binubuo sa inyong mga pagkatao, sapagkat dito nyo masisilayan sa inyong mga katwiran, sa inyong mga pagkatao, ano ang kinakailangan ninyong mabago, ano ang kinakailangan nga ninyong masilayan at matuklasan pa sa inyong mga sarili na kinakailangan nga ninyong iwaksi upang nang sa ganon ang handog ng kaitaasan ay tunay ngang mapuno at kayo ay tunay na makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga minamahal ko, patuloy ang kaitaasan na maghahanap ng kanyang bahagi. Patuloy ang kaitaasan na maghahandog ng para sa Panginoon. Gayon nga kayo magsipagbalik. Gayon nga ninyong palalahanan sa inyong mga sarili na kayo hindi lamang gumagalaw sa sanglibutang ito, bagkus naisin nga ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo'y makaipon at makatanim ng bahagi ng para sa Panginoon. Ito lamang ang aking sa inyo'y ibinibigay mula sa bawat isa sa inyo, mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, marami ngang kaloob ang pinagkaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa. At sa bahaging yan, tunay na hanapin sa bawat isa ang bunga ng mga ipinagkatiwala na inyong nalalaman na ang bawat tubo ay hahanapin nang upang sa gayon makita kung papaano ang bawat isa ay naging masikap at naging matalino sa buhay na ito. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito na inyong tinatamasa
ay isang paaralan na kung saan ay susukati ng bawat talino. Gayon din ang pagsasagawa ng bawat karunungan sa inyo'y ipinagkaloob. Kaya't kayo na nag-aaral at binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng maraming karanasan. Ano na nga ba ang inyong mga natutunan at natipon sa inyong mga sarili? Ito ba gayong mga bagay na inaasahan sa bawat isa? Ang mga bunga na ngayon sa Espiritu. Sapagkat maraming uri ng biyaya rin naman ang ibinibigay ng sanglibutan. Maging ang kapighatian kung ito ay inyong nauunawaan. Ang lahat ay tunay na makapagtuturo sa bawat isa. Subalit kayo bilang umaharap sa mga bagay na iyan, paano tinatanggap at inuunawa ng bawat isa ang mga bagay na ito? Inyo bang nakikita ang bawat pagkakaiba ng nilalayo ng pagtuturo ng ayon sa sanglibutan at ang mga pagtuturo na ngayon sa Espiritu? Inyong nalalaman na ang bawat bunga na siya lamang tatanggapin ng dakilang Panginoon ay yung mga bungang inyong may babalik sa kanyang harapan, na magiging tunay na karapat-dapat na siya magpapatunay kung papaano ang bawat isa ay naging matalino at nagtagumpay sa paralang kanyang kinasadlakan. Kaya nga't kung anuman na ang bawat isa ay nagkaroon ng karanasan, maging kapighatian at maging kagalakan, naway ito inyong mapagunawa na may bahagi ang para sa sanglibutan. Na ito, bagamat nagbibigay galak o maaaring magbigay ng kipaghitian, ay hindi marapat na maging hadlang upang ang layunin ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng bunga na sa inyo'y makita, ito ay maging hadlang. Kundi inyong matutunan na ang bawat aralin ay tunay na makapagtuturo nang upang sa gayon ang bawat kahinaan ay inyong mapagtagumpayan. Ito ang mga karunungan at kabiyayaan na nais ipagkaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa, na kung papaano niyang haharapin ang bawat hamon ng buhay na kanyang hinaharap. At hindi lamang upang magkaroon ng bunga
ng isang gantimpala na hindi magtatagal, kundi ang hinahanap sa bawat isa ay yaong bunga na tunay na karapat-dapat, bungang inyong madadala at di mapaparang, na magbibigay kalakasan at tunay na kaunlaran sa bawat espiritu. Sapagkat ito ang layunin ng dakilang Panginoon, na inyong mapagtanto ng inyong layunin ay makabalik sa tunay niyong tahanan, makabalik sa inyong tunay na pinagmulan, na kung papaano ang bawat isa ay nilikha ayon sa kalinisan. Ito rin ang inaasahan sa bawat isa, na ang kalinisan yan ay maibalik. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan nang upang sa gayon ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay niyong maunawaan, na kayo ay magsipagbunga ng tunay at wagas. Kung magkagayon, kinakailangan niyong matuto na manatili sa kanyang pag-ibig. Sapagkat ito lamang ang makapagbubunga sa bawat isa. Sapagkat kung papaano hindi kayo makapananatili sa pag-ibig ng dakilang Panginoon, kayo man ay maaaring putulin at sunugin. Kaya nga't ganito kahalaga ang bawat karunungang inyong kinukuha, sapagkat di ninanasan ang kaitaasan ng mga bagay na ito ay di makapangyari na ngayon sa kanyang pagkakalikha, na ngayon sa kanyang pagkakatiwala sa bawat isa. Kaya nga't minsan pa, siyasatin niyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang mga natipon nyo sa inyong mga puso? Iyon bagang karunungan na siyang itinatalaga ng dakilang Panginoon? O ito bagay nahahaluan ng bawat kagalakan, ng bawat kasiyahan, at ang bawat kapagitian ng dulot ng sanglibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo lamang ang makasasagot ng bahaging yan. Bagamat nalalaman ng kaitaasan ang bawat kalooban ng bawat isa, subalit yung pagsisikap ng bawat isa ay mga tumo. Nasa sa inyong kamay ang bahaging yan, sapagkat ang kanyang patnubay ay laging nakalahad sa bawat isa. Subalit ko ang patnubay, ang liwanag na yan, ay di nyo napag-uunawa at di ninyo nakikita anong kabuluhan ng mga bagay na iyan.
Kaya nga to aking mga iniibig na mga kapatid, ibinubukas ng dakilang Panginoon ng inyong mga mata, maging ang inyong mga tainga ay nais niyang makaunawa, sapagkat kanyang nalalaman na ang bahagi ng inyong mga espiritu ay naroon sa pagkagusto na kayo ay magkaroon ng bahagi sa kanyang katawan. Subalit kung bibigyan lagi na ng bawat isa ang pagkakataon ng sanglibutan ito, tunay ng pag-aaral ay magiging matagal at magiging paulit-ulit sa inyong kalagayan hanggang sa tuluyan niyong mayakap yung pag-ibig na niyan nasa ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Kaya't kayo'y magsumikap at huwag sayangin ng bawat panahon nang upang sa gayon ang buhay na ito, ang pagkakataon na to, ay tunay na magyumabong sa bawat isa. Hindi sa sanglibutan, kundi sa inyong mga espiritu na siyang kinakailangang maging malinis at maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito lamang ang sa inyo'y aking iiwan. At minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan, gayon din ang kababang loob, ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa simula't mula pa, natatanto ng aking kapatid ang kalooban ng kaitaasan. Subalit, sa kanyang paglalakbay dito sa sanlibutan, sa kanyang pakikibaka, pansamantalangang ang mag-aaral ay nakalilimot sa kanyang sarili. Subalit ang kaitaasan ay patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa inyo na kung ano ang inyong tungkulin sa panahon kayo'y naglalakbay dito sa sanlibutan. Ay inyong ang mga ginagampanan sa buhay ay ito nga'y nararapat lamang sapagkat kayo nga ay naririto nakikibaka sa sandaigdigan. Subalit, ito ay hindi hadlang sa kung ano man ang naisin ng kaitaasan sapagkat malaon na nga ninyong natututunan kung ano nga ang kanyang kalooban. Huwag nga kayo magkaroon ng pagdadalawang isip pa, sapagkat sa loob ng kapanahon ng inyong idinilalagi dito sa sanlibutan, kayo'y laging ang pinapaalalahanan na kung ano nga ang inyong mga tungkulin at gampanin sa panahon kayo'y nakipag-usap sa Kanya, sapagkat nalalaman ng aking mga kapatid na hindi kayo kakaroon ng mga alalahanin tungkol sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat nalalaman ng aking mga kapatid na kung ano ang nasa kanyang harapan, ayun lamang ang kanyang nakikita
at napagtutuunan ng kanyang kaisipan. Sa panahon na kayo ay naglalakbay, ang kaitaasan ay hindi papayag na kayo ay magliw-alaw lang dito sa sanlibutan. Kung kaya nga't kayo'y sinuguan ng mga banal na espiritu upang lagi nang ipaalala sa bawat isa sa inyo ang inyong mga tungkulin. Oo, kayo nga ay isang mag-aaral na matalino, subalit ito'y inaasahan ng kaitaasan kung saan nga nagagamit ng aking mga kapatid ang kanyang katalinuhan. Hindi na nga kayo mga bata sa mga pag-aaral na tulad nito sapagkat lagi nga kayo'y nakikibaka ng ayon sa kanyang kalooban, sapagkat nalalaman ng aking mga kapatid ang tunay niyang tungkulin at gampanin sa panahon siya'y naglalakbay dito sa kalupaan. Ang bawat isa na nagnanais na kanyang mapaunlad ang kanyang sariling ako ay makadadama nga ng mga pag-aaral na hindi niya ninanais dito sa kalupaan, sapagkat ito ay isang pagpapatibay sa pananampalataya ng isang mag-aaral na kung saan kanyang laging iniisip at inaalala kung bakit ang mga kapighatian na yan ay laging nasa kanyang harapan. Ito nga ay isang kabiyayaan sa mga matatalinong mag-aaral sapagkat nalalaman niya na ang tanging mga kalooban ng kaitaasan ang pagkukulang na kanyang ginaganapan sa panahon siya'y naglalakbay dito sa kalupaan. Ang matalinong isang mag-aaral ay unti-unti nga itong nagkakaroon ng mga katanungan at ito'y nasasagutan sapagkat nalalaman ng isang mag-aaral ang mga kasagutang ito sa panahon siya'y nakikipag-aral at natututo ng mga salita ng dakilang Panginoon. Ito nga ay ipinaubaya sa bawat isa sa inyo na magkaroon kayo ng pananaliksik sa kanyang mga iniaaral, sa kanyang mga salita. Sapagkat kung hindi nga magkagayon, kayo ay hindi na magkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan sa mga aralin na ipinagkakalob sa inyo, sa mga pag-aaral na lagi lang nasa inyong harapan, sa mga katanungan na nangyayari sa inyong buhay ay sa tuwin ay nagkakaroon ng mga kasagutan. Kaya nga ang aking mga kapatid ay huwag magkaroon ng kanyang pagkalumbay, sapagkat sa panahon kayo'y nalulumbay, ang kaitaasan ay laging ang handang tumulong, magkaroon ng inyong mga kasagutan sa mga kalumbayan na yan, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo ay hindi nga magkakaroon na ng mga pag-aaral na hindi nyo mauunawaan. Kaya nga't magpatuloy ang bawat isa sa inyo. Ang tahanan ng kaitaasan, ang paaralan, ay laging ang handa kayong kupkupin sa inyong mga pag-aaral, sapagkat kayo ay pinili ng kaitaasan at ang lahat na nagsisikap ay siyang ang mapupunta sa harapan ng dakilang Panginoon. Ipinauubaya ng kaitaasan sa kanyang mga kapatid na ang anumang kanyang naisin ay magkakaroon ng katuparan, sapagkat ang dakilang Panginoon ay hindi na nga sa inyo nagkakaroon pa ng mga pag-aalilang, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo nga ang kanyang pinili at kayo ay makikita, magkakaroon
ng mga pagkakataon sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag nawang masayang ang mga kabiyayaang pinagkakalob sa bawat isa sa inyo. Inyo nga itong tugunan, inyo nga itong gamitin, lalo tigit sa lahat ng mga nangangailangan. Nawa ang bawat isa na may pangunawa ay magkaroon din naman ng katyagaang maipaunawa sa iba, lalo't higit sa mga nangangailangan na kung saan handa na nga itong magkaroon pa at matanggap kung ano man ang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Muling inihahabilin ng dakilang Panginoon ang kanyang mga salita sa bawat isa sa inyo at nalalaman niya na kayo nga ay isang ng mag-aaral na kung saan ang inyong mga espiritu ay siya nang ang inyong pinagkakalooban ng mga kapanahunan at kayo nga ay naririto upang ito nga ay isang hakbangin na inyong mapaunlad ang inyong mga sariling ako. Mapalad ang bawat isa na nagkakaroon ng kanyang mga pagkakataon na pinagkakaloob ng kaitaasan sapagkat ito lamang ang kanyang panahon na siya ay makapagpapaunlad ng kanyang sariling kakakuhan at ng kanyang espiritu upang nang sa gayon ang isang mag-aaral ay makatagpo sa kanyang aralin at makaparoon sa tahanang inihanda ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo. Muling ipinagkakaloob sa aking mga kapatid ang dakilang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan at ang kababaang loob ang siya maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang espiritu, Apostol Juan Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Ibinababa ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesus na kung saan ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig upang makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pag-aaral dito sa paturuan ng diwa. Ang banggit ng isang Jesus sa kanyang kapanahunan. Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang sinumang nananatili sa akin ay siyang magbubunga. At sinumang hindi mananatili sa akin ay kanyang puputulin. Ito ang katotohanan na siyang ibinahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Ibinahagi sa aking mga iniibig upang bigyan din ang tinatawag na pag-ibig. At sino ang tinutukoy ng mga sanga?
Ito ang aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang Espiritong sa inyo ay gumalala. At anong bunga ang ninanais ng kaitaasan sa aking mga iniibig? Ang bunga na nakapagbibigay lasa sa sanglibutan ito. Ang bunga na nakapagbibigay tanglaw sa daan na tinatahak ng bawat isa. At higit sa lahat, ang bunga na nakapagbibigay ng pag-ibig sa lahat at bawat isa. Ang bunga na nararapat sa harapan ng dakilang Panginoong Hesus. At ito ay nalalaman ng aking mga iniibig kung ano ang mga bunga ito. Sapagkat ano ang panukat ng kaitaasan sa mga bunga na nais ng kaitaasan. Ang inyong mga puso na dalisay, ang inyong mga kamay na manilinis. At ito ang ginagawa na kinakailangan ng bawat isa. Ito ang ninanais na ibahagi ng bawat isa sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, ay nakikita ng kaitaasan kung ano ang bunga na sa inyo ay nagaganap. At nasa aking mga kapatid kung ano ang bunga na kanyang kinakailangan ibigay o paunlarin sa kanyang sarili. O naririyan ng mga pagsubok, ang mga tukso, ang mga pag-aaral sa inyong harapan. Upang hindi kayo panghinaan, upang hindi kayo bigyan ng kahirapan, ng pag-aalinlangan, ng takot na gumawa ng mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. O gumawa ng tungkulin sa kanyang harapan bagkus ang mga pag-aaral na ito ang siyang makapagpapatatag sa inyong pananampalataya, ang siyang makapagbubukas sa inyong mga saratong kaisipan, sa inyong mga mata, sa inyong mga damdamin at kalooban. Huwag ligtanan panghinaan ng bawat isa o magkaroon ng takot na gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Dahil sa mga pagsubok na dumarating sa kanila. Pagkus ito ay maging kalakasan ng aking mga iniibig upang sa gayon ang pagtatagumpay o bunga ng ninanais ng kaitaasan ay inyong makuha sa inyong harapan. Sa aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito, ang kaganapan na ito ay nagaganap ba sa aking mga iniibig? Ang kalagayan na ito ay nangyayari ba sa aking mga iniibig? Na sa bawat sandali ng inyong buhay ay nakagagawa ba kayo ng karapat-dapat sa kanyang harapan? Kayo ay nakatutupad ba ng mga utos at mga salita na iba na bahagi ng kaitaasan sa inyong harapan? Oo, ang mga bagay na ito ay nagaganap sa isang ako. Subalit,
sa patuloy ninyong pag-aaral dito sa paturuan ng Diyos ay unti-unti itong nababago. Unti-unti itong nagaganap sa inyong mga sarili na ang bunga na inyong ginagampanan sa harapan ng dakilang Panginoon ay unti-unting naaayon sa kanyang dakilang kalooban. At kung dumating man sa aking mga iniibig ang tinatawag na paglugmok, ang paggawa ng mga kasalanan, pagkakaroon ng mga masamang ugali, kayo ay bibigyan ng pagkakataon. Kayo ay muling ibabangon. Kayo ay tuturuan, gagabayan sa bawat sandali. Upang kayo ay muling makabalik, makasunod, at makagawa ng tungkulin na ibinabahagi sa inyong harapan mula pa na. Sapagkat ang pag-ibig ng dakilang Diyos Ama sa aking mga iniibig ay kailanman hindi maglalako. Kailanman ito ay ibabahagi sa lahat at bawat isa upang kayo muling makapagpatuloy, muling makagawa sa kanyang harapan. Sapagkat ito ang katotohanan na ibinahagi, ipinangako ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo ay susuguan ng mga aliw na espiritu upang kayo ay patuloy na palalahanan, bigyan ng pagkakataon. Oo, maraming buhay ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa upang makamit ang tinatawag na kabanalan. Subalit, hanggang kailan magbibigay ang kaitaasan upang maganap ang isang kabanalan sa aking mga iniibig? Hanggang kailan magkakaloob ang kaitaasan upang ang bawat isa ay hindi na muling matisod, upang ang bawat isa ay makapaglingkod na sa harapan ng dakilang Panginoon magpakailan pa man. Sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga orasan at sandali, nakikita ng kaitaasan ng bawat kalooban ng aking mga iniibig na kung saan ang bawat isa ay nagbibigay ng kaorasan ang kanilang buhay upang muling makakain ng kanilang mga espiritu at kaluluwa, upang hindi na muling mauhaw at magutom, bagkus kayo ay makapagbahagi sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, at higit sa lahat, upang ang bawat bunga na ninanais ng kaitaasan na ay maganap sa aking mga iniibig. Ito nawa ang bahagi ng kaitaasan na kung saan ang aking mga iniibig ay magkaroon ng pagmumuni-muni sa kanilang mga sarili, na kung nasaan na nga ba ang bunga, ano na nga ba ang bunga na naibabahag, ano na nga ba ang bunga na iibok ng bawat isa, upang kapag dumating ang panahon ng paikpanayam ng aking mga iniibig sa harapan ng dakilang Panginoong Hesus, kayo ay may maihahandog na tunay at karapat-dapat sa kanyang harapan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na naway ito ay matimong sa inyong heart, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, na ang bawat katotohanan
bawat karunungan, bawat pagbibiyaya ay hindi masayang sa aking mga iniibig, upang sa gayon ang katagumpayan ay marating ng bawat isa, at kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat ng bawat isa, at muli ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kababaang loob, ang siya nawang mag-ari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Ang basbas ng Ama at ang banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailanman. Mga minamahal na anak, magpuri kayo at magpasalamat. Mapalad ang bawat isa na mananampalataya sa Diyos. Dahil lumalaganap ang salita ng Ama. Kung paano ninyong tinanggap sa inyong mga puso't damdamin at kalooban, ay kayo ang mga anak na tunay na mananampalataya sa Diyos, upang ihayag ang lahat ng kalooban ng Ama na nagmumula doon sa kanyang kinaroroonan. Sapagkat inaari ninyong ganap na ang Panginoong Diyos ay siyang namamalagi sa inyong mga puso, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat yan ang kinakailangan ng bawat isang mananampalataya sa kapatagang lupa, na kayong mga anak ang nagpapatuto at nagpapatunay na kayo ang tunay na Espiritismo na gumaganap ng tungkulin bilang isang mga sundalo ng Diyos, na kung paano ninyo ang natinanggap ang kanyang mga kalooban, ay ganun din kayo, mga minamahal na anak, at inyong ihasik ang katotohanan, kaliwanagan sa lahat ng inyong naharap sa inyong mga buhay. Sapagkat ang bawat isang mananampalataya ay sinusubok kung kayo ang tunay na mananampalataya sa Diyos na nasa kaitaasan. Paano ninyong ihayag ang kanyang kalooban na ginagawa doon sa kaitaasan upang ibaba sa inyong kalagitnaan? Napakasarap na isabuhay ang lahat ng ito, sapagkat ang anak na tumutupad ng tungkulin na nagmumula sa Ama ay inyong madarama. Malimit na sinasabi ng banal na Espiritu Santo kung paano ninyo tinanggap ang kanyang kalooban na sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay kayo ang tunay na Espiritismo. Tunay na Espiritismo. Sapagkat ang pananalig ng bawat isa, isang pananalig upang kayo ay mabuhay, manindigan sa lahat ng oras na inyong pangangailangan. Napakasarap na laging sinasabi ng banal na Espiritu Santo
kung paano ninyo tinatanggap ng salita ng Diyos ay siyang nagpapatotoo sa inyong mga puso't damdamin at kaisipan upang ito ay inyong tanggapin sa inyong mga kalooban ang salita ng Ama na nagmumula sa kaitaasan. Marahil ito na ang panahon, mga minamahal kong mga anak, na lagi nang sinasabi sa inyo ng Banal na Espiritu Santo kung paano ninyo gamitin at kayo ang magpapatotoo kung paano ninyo ihayag at ipalaganap ang salita ng Ama sapagkat panahon na, mga minamahal kong mga anak, ng salita ng Diyos at Ama ay sumainyo at namamalagi sa inyong mga puso sapagkat iyan ang kinakailangan sa araw-araw ninyong buhay. Hindi ang anak nito na nagsasalita sa inyo sapagkat akong si Apostol Juan Bautista naghahayag at nagpapatotoo sa inyo ang kahalagahan ng Banal na Espiritu Santo kung kayo na nga ang tunay na mga anak at mananampalataya sa kapatagang lupa. Maghari nawa sa inyo lahat ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagmamalasakitan sapagkat iyan ang kinakailangan sa kapatagang lupang inyong ginagalawan. Sa pangalan ng Diyos at Ama, ang maghari nawa sa inyong lahat. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista ay Diyos. Sumayinyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilanpaman. Mga iniibig na mag-aaral ng salita ng Panginoon, sa mga nagdaang kapanahunan, ang pagkakatao'y laging inilalatag sa bawat isa. Ano nga ba ang nabubuo ninyong pagnanasa upang lagi na dumuroon ang inyong mga puso? Tama, kayo din ay nasa paaralan, bagamat kayo ay nasa sanglibutan. Narito, nagpapakilala ang Panginoon ng isang paaralan ayon din sa Espiritu. Ano nga ba ang kaibahan ng bawat paaralan na ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang layunin? Ano nga bang ninanasa ng Diyos na inyong maunawaan at maabot upang kayo'y tawaging nagtatagumpay sa buhay na ito? Sa bawat kalagayan, sa bawat kapanahunan. Lagi na nauunawaan ng bawat isa at hindi na nalilingid pa sa inyong mga kaalaman na ang hamon sa inyong mga kakayanan ay laging nakalatag. Hindi upang kayo'y pahirapan, hindi upang kayo'y makipagtiis lagi na, hindi naman din upang kayo'y malasing din sa kaligayahan, upang kayo din ay makaunawa, upang kayo'y magkaroon ng karunungan ayon sa Espiritu. Tama rin na malalaman ninyo at naunawaan ninyo na ang paaralan ng Panginoon ay para sa lahat at sa bawat isa. At sino mang hindi rito nagtatagumpay, lagi na bumabalik siyang muli sa paaralan. Ano nga bang dapat niyong ipagtagumpay? Ano nga ba ang dapat niyong malaman? Sapagkat kung ang Panginoon ay nagtindig na ng kanyang karunungan, ng kanyang layunin, nasaan ang mga puso ninyo, aking mga iniibig? Nandun ba sa layunin ng Panginoon? Nandun ba sa mga bahagi na kanyang itinindig at pinipilit sa inyong ibigay at upang inyong maunawaan? Sapagkat bawat isa sa bahagi ng buhay na ito, sa paaralan ng buhay, lagi kayong nakikibaka. Lagi kayong nagkakaroon ng mga kahapisan na tila kayo ay pinarurusahan. Nakita niyo ba ang bawat kahapisan ay pag-aaral din sa bawat isa?
Kaya nga, sa gitna ng lahat ng kamalian na ginagawa ng tao, ayon lamang sa kanyang kaalaman, ang Diyos ay patuloy na naghahandog ng mga karunungan ayon sa Espiritu. Upang lagi na, bukod sa mga bahagi na inyong nakikilala na sa sanglibutan, makilala pa rin niyo ang gawa ng Panginoon sa larangan ng Espiritu. Nakita ninyo at napagmasdan ninyo sa sanglibutang itong gawa ng kanyang kamay. Kayo'y kabahagi ng kanyang mga gawa. Ngunit anong pagkakilala ninyo sa inyong mga sarili? Gumawa ba ang Diyos na ikapapahamak ng bawat isa? Gumawa ba ang Panginoon ng paaralan upang kayo'y pahirapan? Ginawa ba ng kaitaasan o ng Diyos ang kaitaasan upang kayo'y magkaroon ng inggit sa inyong puso at nasa inyo kayo'y makaparoon? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Tunay, hindi nyo masisino at mauunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos kung lagi lamang kayong nakatingin sa laman. Kung lagi lamang yung hinahangad na kayong magtagumpay sa buhay nito ayon sa laman. Kung lagi lamang ninanasan ninyo na ang kapaingahan ng inyong mga pagkatao'y ayon lamang sa sanglibutan, hindi nyo matatagpuan ang bahagi ng tunay na Diyos. Sapagkat lahat naman ng bagay sa sanglibutang ito ay nasusukat lamang sa panahon. Ano ang aasahan niyong ibibigay niya sa bawat panahon? Kundi paulit-ulit, palagi na kayo'y dumaraan sa ganong uri ng kalagayan. Ito ba'y inyong napapansin? Kaya nga, ipinakikilala ang isang bahagi ayon sa Espiritu, na kung kayo magsisimulang magsipag-aral, hindi nyo na tumuling uulitin, sapagkat ang ninanasa ng kaitaasan, ito'y inyong maging kasanayan. At kung ito'y inyong magiging kasanayan, ano pa magiging tingin ninyo sa inyong mga paggawa? Titingnan nyo pa ba itong inuulit ninyo? O ito'y titingnan nyo isang bahaging natural na kinakailangan nyong maisagawa? Kaya nga, bagamat sa buhay na ito, lahat ng bagay inuulit ng tao, tulad ng pagkain. Makailang beses nga ba kayong kumakain? Pero sinasabi ba ninyo sa inyong sarili, kung kayo'y kumakain ng paulit-ulit, ito ba'y inyo nang hindi nagugustuhan? Hindi nga ba humahanap pa kayo ng maiinom na pagkain upang lalo kayong masiyahan? Ano pat kung matagpuan nyo ang tunay na pagkain ng inyong mga espiritu, hindi niyo nga ba siya ulit-uliting kakainin at hahanapin pa mga bagay na mainam hanggang kayo magkaroon din ng tunay na kabusugan sa pangalan ng Panginoon. Pero lahat ng ito, aking mga iniibig, kumukuha ng panahon. Nangangailangan ng bahagi ng panahon na ipinagkatiwala sa inyo. Kaya nga, dito ang tao ay nalilito. Hindi dahil sa mga bagay ayon sa karunungan, kundi kanino niya ibibigay ang kanyang panahon. Sino ang una niyang pagbibigyan? Sapagkat kung kayo'y may sapat ng mga karunungan, ano pa nga bang tatawaging kulang? Kung naiintindihan ninyo ang mga bahagi ayon sa batas ng Panginoon, sasabihin pa ba kayong mangmang? Kung kayo'y nakakakita na ng yaman ng Diyos mula sa sanglibutan at nakikita rin niyo ang yaman ng Diyos mula sa kaitaasan, ano na lang ang tatanong sa iyo? Ano ang iyong tangan-tangan? Kaya nga, walang bahagi sa bawat isa na ipinagkulang ang kaitaasan upang hindi niya matutunan ang tunay na katotohanan. Lahat ng inyong napagmamasang sa sanglibutan maaari niyong tawagin katotohanan sapagkat likhain ng Diyos. Pero ito isang uri ng katotohanan hindi nananatili sapagkat sa ganun siya ginawa. At yun lamang ang kanyang kadahilanan. Ngunit kung matatagpuan ng tao mga bahagi ayon sa Espiritu, ito isang uri ng katotohanan na nananatili at nagiging magpakailanpaman na kanino ang puso mo. Doon ba sa nananatili magpakailanman o doon lamang sa bahagi na panandalian? Pinakikilala lagi sa bawat isa ang mga gawa ng Panginoon upang mula sa kanyang mga gawa, hindi nyo hatulan na may gawa ang Panginoon na nagbubulid sa kasamaan. Upang maunawaan nyo bawat gawa ng Diyos ay nagbibigay daan upang maunawaan nyo ang tinatawag na kabanalan.
upang maunawaan niyo ang tunay na kalooban ng Diyos, bagamat narito kayo sa kalagayan ng laman o kayo man ay nasa kalagayan ayon sa Espiritu. Sapagkat walang gawa ang Panginoon o likhain na hindi nauukol sa kabutihan. Kaya nga sa bahagi ng bawat kanyang paggawa, sa bawat araw na nilikha niya ang lahat ng bagay, tinawag niya itong mabuti. Gaano niyo nakikita ang kabutihan ng Diyos sa bawat kanyang gawa? Upang lagi na ang puso ninyo ay nananabik sa bawat bahagi ng araw na sa inyo'y pinahihiram, na kayo lagi na nakikipag-isa sa kanyang pangalan. Paano nyo nga ba nakikita ang sarili nyo sa paaralan ng Panginoon? Ano ang kanyang inihahandog sa inyo? Naunawaan nyo ang maraming bagay, pero hindi nyo matanggap ang katotohanan. Nakikilala ninyo ang batas ng Diyos, pero hindi nyo kayang sundan. Hindi nyo maibigay ang inyong puso. Hinahanap nyo lagi ang yaman ng Panginoon, pero kaninong yaman ang gusto nyong hawakan? Lagi na sa sanglibutan. Ano ang mayroon sa puso ng tao? Sapagkat marahil ito ang kinakailangan tingnan. Sapagkat kung sisiyasatin ng tao ang puso ng Panginoon, ano ang inyong matatagpuan? Ang isang uri ng kalinisan, na patuloy niyang ibinahagi na ang kini ng bawat pagkatao upang ito'y maging manatiling kanyang yaman. Kaya nga, sa bahagi ng bawat pagsisiyasat na patuloy na sa inyo ibinibigay, isa sa mga pagsisiyasat na sa inyo itinuturo ay masiyasat ng tao ang kanyang tunay na sarili. Sapagkat dito pumaparoon ang kanyang yaman sa kanyang pagkatao. Nalalaman niyo ba, aking mga iniibig, kung anong uri ng yaman ang inyong daladala? Sapagkat kung saan naroroon nakalagay ang inyong yaman, dumudoon din ang inyong puso. Kung hindi kayo makatipon ng yaman mula sa inyong espiritu o sa bahagi ng inyong espiritu, hindi kayo makakabalik sa Ama. Bagamat kayo'y naririto sa mga bahagi na kanyang ginawa. Sapagkat kagaya ng aking sinabi sa inyo, may mga bahagi na panandalian lamang at hindi nakakapanatili. At kung kayo'y nagsisipag-aral sa bawat kapanahunan, natagpuan niyo na ba ang mga bahagi ng karunungan nakakapanatili? Natagpuan niyo ba ang tunay na pag-ibig na pinakikilala ng Panginoon? Nakabahagi ay mga batas at mga utos upang matupad. Napilit niyo ba ang inyong mga sarili, aking mga iniibig, na makiisa sa mga batas na yan? Kayo ba yung sumusunod sa likuran ng Panginoon? Hindi ba kayo sumusunod sa likuran ng iba? Hindi niyo inuunahan ng Panginoon sa kanyang mga gawa, sapagkat nalalaman niyo ang gawa ng Panginoon ang pinakamainam na ehemplo na dapat tinutularan. O, hindi kayo tinuturo ang higitan ng anumang bagay mula sa Diyos. Bagamat hinihiling ng Panginoon na higit pa sa mga bagay na kanyang ginawa'y magagawa ninyo. Pero bakit ko ngayon sa inyo sinasabi na hindi hinahangad na mahigitan niyo pa ang gawa na yan, sapagkat hindi sapat ang bawat pag-ibig na dadala ng tao upang ito ay matupad. Kinakailangan, aking mga iniibig na mga kapatid, maipasan ninyo ang inyong sarili sa isang uri ng kalagayan na ipinakilala ng dakilang Jesus, ang pagiging isang Kristo. Na ito ang kanyang nilalayon na maging ang kaangkinan ng inyong mga sarili na tulad sa isang pangalan. Sapagkat ito ang pangalan na ipinakilala ng Panginoon upang kayo'y magkaroon ng pakikiisa sa Kanya. Ngunit ito higit pa sa salita. Ito yung kabuuan ng inyong mga gawa ayon sa kanyang layunin, ayon sa diwa ng kabanalan, ayon sa diwa ng isang uri ng kalinisan na tatawagin kayong karapat-dapat hanggang sa harapan ng Ama. Marami kayong kapanahunan, marami kayong pagkakataon, at anong inaasahan sa bawat pagkakataon na yan, kayo'y makagawa ng mas maraming bagay.
Ito yung pagkakahigit na hinahanap ng isang guro sa kanyang mga inaaralan. Sapagkat ang panahon ng isang guro na naibigay sa inyo bagamat siya'y maiksi, ang paggawa na inaasahan sa bawat tinuturuan at inaaralan ay lubhang mahaba. Sapagkat ang hinahanap ay isang uri ng kasanayan na kayo'y makapagtagumpay sa inyong mga sarili, na ang kasanayan na ay umaayon na sa turo, sa aral ng dakilang Ama. Mga iniibig ng mga kapatid, lahat kayo ay gumagalaw at gumagawa, ngunit nasisiyasat niyo ba ang inyong mga paggawa kumpara na sa Diyos? Sa panahon na kayo'y nakikiisa sa inyong mga kapwa, paano niyo hinahandog ang paggawa na ayon sa Panginoon? Paano niyo ibinibigay ang inyong sarili sa pakikiisa sa kanila? Kung ang nilalayo ng Panginoon na isang uri ng pag-ibig ay tulad din sa iyong sarili, na maihandog mo sa iyong kapwa. At kung ang Panginoon naman ang iyong hinahanap at ang bahagi ng kanyang katotohanan, naiibig mo ba ang Diyos na higit sa iyong sarili? Sapagkat narito, kaya mo nang ihandog ang iyong pagkatao, kaya mong kalimutan kung sino ka, maalala mo lang ang lahat ng kanyang gawa. Maisagawa mo lamang ang kanyang nilalayon, mabuo mo lamang ang iyong sarili sa isang katotohanan. Kaya nga, higit pa sa isang pagmamasid ang inyong gagawin sa inyong pagkatao, kinakailangan niyong manaliksik. Gaya ng inyong pangkaraniwang naririnig, kinakailangan makilala ng tao una ang kanyang tunay na ako. Sapagkat kung makikilala ng tao ang kanyang tunay na ako, hindi siya mahihirapang maunawaan ang nilalayo ng kanyang espiritu. Bakit nga ba siya binibihisan ng laman? Bakit nga ba sa gitna ng isang kaangkinan na tulad sa Diyos na ibinahagi sa kanya, kinakailangan pa siyang bihisan ng laman? At kailangan niyang marinig ang salitang tagumpay. Kinakailangan niyang magtagumpay at madaig ang sanglibutang ito. Ano ang mayroon sa paaralan na itinindig ng Diyos upang bawat isa na dito ay mag-aaral, makita niya ang sarili niyang nagiging banal. Nakita niya ang sarili niyang nagiging malinis. Sa gitna ng lahat ng bagay na tinatawag niya at napagmamasdan niyang may karunungan. Oo, lagi na ang tingin ng tao sa bahagi ng sanglibutan, nandito ang kasalanan, nandito ang pagtitiis, nandito ang maraming tukso. Hindi niya nakita ang kadahilanan ng layunin ng Panginoon ay upang makapag-aral siyang mainam, upang masubukan niya kung paano ang kabanalang tumitira sa kanya ay mailabas niya sa gitna ng isang bihisang laman na yan. Na hindi ito matakpan na mga bahagi ng alitigtigin ng lupa, kundi madaig niya ito sapagkat ganito ito ginawa ng dakilang guro. Dinaig niya ang sanglibutan, kaya siya ay nagtagumpay. Lagi na nauunawaan ninyo ang salitang yan, sapagkat hindi nalilihim kung paano lumakad ang isang Jesus sa sanglibutan. Hindi na rin nalilihim sa inyo kung paano ang isang Kristo ay nagtagumpay sa gitna ng pagkakapako na yan sa krus na yan at tinawag siyang muling nabuhay sa gitna ng mga patay. Kayo, aking mga iniibig, anong larawan ng pananagumpay ang ibig niyong mapatunayan at magawa? Anong larawan ng pananagumpay ang ibig niyong masaksihan ng inyong pagkatao upang kayo'y tawaging ding karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Malulubos nga ba ng bawat isa sa inyo ang isang uri ng katotohanang maibihis sa isang pagkatao? Na inilagay kayo ng Diyos sa pinakamaiinam na kalagayan upang mula sa maiinam na kalagayan niyan lagi niyong maalala kung gaano kabuti ang Diyos na patuloy na sa inyo ay gumagawa ng kaparaanan upang ang kabanalan at ang kabutihan din ay mapalitaw nyo sa inyong mga pagkatao. Upang inyong makilala hindi ang laman na yan na lumilipas,
upang makilala ninyo ang inyong tunay na espiritu, na siya nagbibigay buhay sa laman na yan, upang ang kanyang layunin ay inyong matupad, sapagkat ito'y bahagi ng gawa ng Diyos. At ito'y kinakailangan masaksihan ng bawat isang ako, hindi lamang ng inyong kapwa na nagmamasid sa inyo, kundi kayo mismo na gumagawa ay maunawaan yung maisagawa ang layunin ng Diyos, upang ang Diyos na sa inyo'y tumitingin ay malugod. Sapagkat narito, hindi na kayo nabubuhay ayon sa layunin ng isang sanglibutan, kundi kayo'y nabubuhay sa layunin ng inyong espiritu na siyang tunay na kalooban ng iisang Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod, at sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam.